Ang nakaraan. Sinagip na nga si Charion ni Jock Legion at siya ay hinugot nito pailalim sa lupa, patungo sa ilalim ng tubig, at si Charion ay nagugulat na ang taong sumagip sa kanya ay si Jock. At siya ay hinawakan nito, at nakangiti pang nakatingin kay Charion. Habang gulat na gulat pa din ang mukha ng babae sa ginawa ng ating bida. At bigla siya nitong ihinagis pabalik sa kanyang pinanggalingan, at sa sobrang lakas ng pagkakabato sa kanya ni Jock ay napakabilis naman niyang tumilapon. At sa biglaang pagyayaring iyon, pangiti-ngiti lang na ginagawa ito ni Jock, at para bang mayroon siyang plano. At habang papalayo naman si Charion kay Jock, ay napapatingin na lang ito sa kanya. At sa kasalukuyan naman, ay nagugulat ang mga tao dahil biglang mayroong lumabas sa ilalim ng lupa, at ito ay napakabilis, at sa sobrang bilis niya ay napakataas ng kanyang inabot. At sa ngayon nalagpasan pa nga ni Charion ang napakalaking mekanismo, at siya ay napapatingin na lang sa napakadaming tao na na-stuck sa kumunoy na trap na ito. At habang hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari, ay bigla siyang mayroong narinig na boses, at sinasabi nito na putulin niya ang mechanical device. Kaya't nagugulat pa din siya, at ang boses na iyon ay para bang kay Jock Legion at siya ay gumagamit ng transmission sound. Ngunit napapasigaw na lang si Charion, dahil nahuhulog na nga siya pababa, at para bang hindi siya makakatungtong sa mekanismo. Kaya't ang ginawa niya ay hinugot nito ang kanyang espada, para subukang itusok ito para hindi siya mahulog sa baba. At nang magawa niya ito, ay napalambitin naman sa Charion sa gilid nito. At habang siya ay nasa taas ay bigla din naman siyang nandidiri, dahil naaamoy niya ang dugo sa mekanismo. Kaya't bigla din namang nag-iba ang kanyang isip, at siya ay nagdududa kung makakaya ba niyang gawin ang iniutos ni Jock nang mag-isa lang siya, dahil sa sobrang laki ng mekanismong ito. Ngunit habang iniisip niya ang mga yon, ay bigla siyang may narinig sa baba, at nagtatalo sila kung papaano pipigilan ang pag-agos ng dugo sa paa ng kaliwang kasama. Kaya't siya ay napatingin na lang sa mga ito, at para bang biglang nag-iba ang kanyang mga iniisip. At ang babaeng sugatan na kanyang nakita, ay si Lady Ga, na kanyang nakilala kamakailan lang, at ito ay napapaiyak na lang dahil sa sobrang sakit. At nagmasid-masid pa si Charion sa paligid, at nakikita niyang sobrang grabe na nang nangyayari sa ibaba. At makikitang marami na nga ang namamatay, at duguan ng mga kalahok sa paligid. At maririnig naman ang mga sigaw nila na humihingi ng tulong dahil sa patuloy pa ring hinihigop ang kanilang katawan ng kumunoy. At nangangatog naman sa paghawak si Charion sa kanyang espada, at para bang kahit na anong oras ay pwede siyang makabitaw dito. Ngunit bigla siyang napaisip na kinakailangan niyang gawin ang sinabi ni Jock Legion na ang misyon niya ngayon ay putulin ito kahit na anong mangyari. At makikitang nasa tuktok na nga ng mekanismo si Charion. At biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga turo ni Jock Legion sa kanya kung ano ang pinagkaibahan ng isang baguhan at isang martial arts master. At sa ngayon siya ay dapat na huminga ng malalim dahil nagtitiwala sa kanya si Jock Legion na makakaya niyang hatiin ang mekanismong ito. Habang pinapalakas niya ang kanyang loob, ay dinig na dinig pa din sa ibaba ang sigaw ng mga tao. Kaya't sinabi ni Charion sa kanyang isipan na dapat niya itong hatiin, bago pa umiba na naman ng direksyon, para wala ng taong masaktan pa, at kakayanin niya ng mag-isa. At kinakailangan lang niyang mag-focus sa kanyang espada, at huwag papansinin ang mga ingay na maririnig sa paligid. At habang ginagawa niya ito ay naalala naman ni Charion ang kanyang kabataan, noong una niyang hinawakan ang kanyang espada. At ang una niyang paggamit nito, kahit sa gitna pa ng nyebe, at sa araw ding iyon nag-training siya ng martial arts nang walang pahinga sa isang buong araw. Sa ngayon buong buo na ang loob ni Charion, at determinado naman siyang sapat na ang kanyang mga training para hatiin ang mekanismong ito. At kinakailangan lang niya na ibuhos ang lahat ng kanyang energy sa isang tira lamang, at kasabay dito ay unti-unti na niyang tinitipon ang kanyang mga enerhiya sa kanyang buong katawan. At maaalala naman na ang kanyang mga kamay ay nakasuot ng gloves of the Wind God, na tutulong sa kanya para mas lalong lumakas ang kanyang atake. At sa ngayon ay ramdam na ramdam ni Charion,
ang kanyang internal energy ay napakalakas na nagtitipon sa kanyang espada. At habang pinapakiramdaman din naman niya ang paligid, ay oras na para gamitin ang ataking ito. Kaya't napakalakas niyang iwinasiwas ang kanyang espada. At pati si Charion ay nabigla na nagawa niya ito dahil lang sa matindi niyang pag-focus. Kaya't habang tinitignan niya ang kanyang sword energy, ang atake naman ay napakabilis na lumipad. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Charion na dapat niyang pag-igihan ang pag-target sa mekanismo. At makikita namang sa sobrang lakas ng kanyang tirang iyon, ay nabigla si Charion na nahati niya ang napakalaking talim ng mekanismong ito. Kaya't siya ay nagulat at napapatulala na lang sa mga nangyayari. At sa ngayon ay nagawa na nga ni Charion na sirain ang napakalaking trap na ito. At ang napakalaking talim ay nahulog sa ibaba at ang mga tao ay walang kaalam-alam na sila ay maliligtas na. Ngunit napansin din naman ito ng iilan sa baba at nakikita na nilang mekanismong trap na ito ay nasira na. Kaya't napasigaw naman ang mga tao at sinabing naputol na nga ang napakalaking blade at silang lahat ay maikokonsidera ng ligtas. At masaya naman na tinitignan ni Charion ang mga tao sa ibaba habang sila ay nag-uusap-usap at sinasabi pa ng isang tao na akala niya ay katapusan na niya sa lugar na ito. Kaya't sa araw na yon mismo ay alam na ng mga kalahok ngayon na sobrang delikado ng kanilang pinasukang pagsubok. Ngunit wala silang magagawa at kinakailangan nilang tapusin ito para silang lahat ay makaligtas. At habang naglalakad silang lahat, ay bigla namang mayroong isang tao na lumapit kay Charion at nagpapasalamat ito sa pagkakasira niya sa napakalaking blade. At hindi lang iyon, ang ginawa ni Charion ay iniligtas niya ang bawat kalahok na na-stuck sa Kumunoy at tulungan sila na makawala doon. At dagdag pang sinabi ng lalaki na kung wala doon si Charion, ay siguradong malulunod ang lahat ng mga tao at mamamatay. Ngunit hindi naman makapagsalita ang babae sa sinabi ng isang kalahok sa kanya, at siya ay napapatingin kay Jock Legion dahil siya naman talaga ang gumawa ng paraan para mailigtas silang lahat. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng iyon, ay biglang sinabi ni Jock Legion na huwag itong ipagkakalat, kaya't wala naman ding magagawa si Charion dito. At ang sinabi na lang niya sa isang kalahok ay walang anuman, at siya ay masaya dahil nailigtas niya ang maraming tao na natrap sa mekanismong iyon, kaya't napapangiti na lang si Jock Legion dahil sinunod siya ni Charion. Ngunit bigla naman siyang nagtanong kung bakit niya gusto na hindi ipagkalat na siya ang may gawa noon, at ito ang dahilan sa pagkakaligtas nilang lahat, at nagtataka si Charion kung ano ang iniisip ni Jock Legion. Ngunit bigla naman din siyang sinagot ng ating bida, na hindi pa ito ang oras para umani ng atensyon sa mga tao at mayroong tamang oras para sa lahat. Kaya't nagdududa naman si Charion, habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Jock Legion at siya ay nagtataka sa mga gagawin pang plano ng ating bida. At sa sobra niyang pag-iisip, na kahit medyo nakikilala na niya si Jock Legion, ay hindi pa din niya matansya ang takbo ng isip nito. Ngunit bigla din namang sumagi sa kanyang isipan ang nangyari kanina, na bakit biglang ganun ang nangyari sa kanila. At siya ay napapatanong na kung coincidence lang ba na mayroong mga tao na nagtatarget sa Dragon and Phoenix Tournament, ngunit sabi naman ni Jock Legion na nagbabala na ito sa kanya. At sinabi niyang walang tinatawag na coincidence na nangyayari sa Jiangho, at ang lahat ng mga ito ay pinagplanuhan. Hindi naman alam ni Jock Legion ang eksaktong rason, ngunit ang mga nangyari ngayon ay hindi gawa-gawa lamang ng isang tao, at ang sospetsya niya ay mayroong isang hindi kilalang organisasyon ang may pakanan ng lahat ng ito, at napatanong naman din si Charion kung anong klase ng organisasyon ito. Kaya't sinabi din naman ni Jock Legion, na dahil nagtangka ang mga taong ito na atakihin ang Northern Heaven Supreme Family, ay mayroon na siyang hinala. At siguradong sigurado naman siya na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryo, at makikita naman din sa bagong eksena ang mga bagong mukha na siyang tinutukoy ni Jock Legion. At napapasabi naman ang isang babae na nakaupo at namamaypay pa, na sa mga oras na ito ay nangyayari na ang kanilang mga plano. Ngunit para bang hindi naman nasisiyahan ang kanyang kausap na matanda, at siya ay tinatawag na Fourth Swallow. Kaya't napapatingin na lang sa kanya ang babae, at para bang meron silang hindi pagkakaunawaan.
Kaya't nasabi niya na baka ikinokonsidera pa niya na sila ay nagkamali sa pag-arkila sa Lecherous Demonic Scourge at pwede pa nila itong mapalitan. Ngunit sinagot din naman siya ng Fourth Swallow na wala naman siyang pakialam doon at isa lang ang kanyang ipinapangamba. Na kung ano ba talaga ang kanyang intensyon para arkilahin ang taong iyon at ang matanda ay seryoso sa kanyang katanungang ito. Kaya't napapatingin na lang sa kanya ang babae at hindi makasagot sa katanungan ng Fourth Swallow. At napapasabi na lang na hindi niya naiintindihan kung ano ang gusto nitong gawing punto sa kanyang mga sinasabi ngayon at siya ay nagpatuloy na lang sa kanyang pamamaypay habang nakapalibot ang mga lumilipad na paru-paro. At balik naman tayo sa kalagayan ng mga kalahok at sa ngayon ay makikita silang lahat na patuloy pa din ang paglalakad habang silang lahat ay pagod na at mga sugatan. Ngunit sa katahimikang iyon ay bigla din namang napasigaw ang isang kalahok, kaya't naalarma na lang ang dalawa kung ano ba talaga ang nakita nito. At ang lalaki ay napaturo sa isang direksyon, at makikitang ito ay ang tinatawag na exit gate na binanggit sa kanila ng kanilang examiner, at ito ang daanan para sila ay matapos na sa ikatlong pagsubok. Ang exit gate na ito ay nasa kanilang harapan na mismo, kaya't para bang nabunutan ng tinik ang lahat ng mga kalahok dahil matatapos na din ang kalbaryong kanilang nararanasan ngayon. Kaya't excited naman nang lumabas ang ibang mga tao at sila ay nag-uunahan para umalis sa lugar na ito. Ngunit para bang may hinala din naman si Joke Legion at mayroon siyang kakaibang nararamdaman dito. At bigla din namang napapatanong si Charion kung totoo nga bang tapos na ang lahat. At sinagot din naman agad siya ni Joke Legion na huwag siyang pakakasigurado. At makikita namang ang mga kalahok na lumabas sa exit gate ay biglang nagulat sa kanilang mga nakita kaya't hindi nila ipinagpatuloy ang kanilang pagtakbo. At ang kanilang kagimbal-gimbal na nasaksihan ngayon, nakita nila ang kanilang examiner na isang malamig na bangkay na lamang. At siya ay binitay sa gitna ng lugar na ito. Kaya't napapatanong naman din ang babae, at sinabi niyang ito ba ang Grandmaster Yomchong at hindi naman din siya sinagot ng kanyang kasama dahil takot na takot ito. At makikitang habang nakabitay ang Grandmaster Yomchong, ay naghihintay naman ang napakaraming grupo ng mga lalaki na responsable sa pagpatay sa lahat ng mga examiner sa paligid. At ang mga ito ay mayroon ng mga nakahandang sandata para salubungin kung sino man ang lalabas sa exit gate. At habang nakikita ito ng isang kalahok, ay unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa para mabuhay, at hindi niya namalayang napaatras na pala siya. At sinasabi pa ng kalahok na ito na wala na silang pag-asa na kahit niya si Grandmaster Yumchong ay napatay ng mga taong ito, at habang siya ay takot na umaatras, ay nabangga din naman niya si Joke Legion. At sinabi ng ating bida na tama nga ang kanyang hinala, at hindi pa tapos ang lahat. At nagtataka din naman ang lalaki kung ano ang pinagsasabi nito. At sa kaganapan ngayon, si Joke Legion na lamang ang may kakayanan na humarap sa mga taong ito, para mailigtas pa ang iba pa nilang mga kasama. At ang mga taong ito na naghihintay sa kanila, ay handang-handa naman na pumatay pa ng kahit na ilan pang mga kalahok na kanilang makakasalubong. At dagdag pang sinabi ng ating bida, na ang lahat ay nagsisimula pa lamang dahil para mabuhay silang lahat ay kinakailangan nilang lumaban. At sa dugo ang mukha ng Lecherous Demonic Scourge, sila ay itinuturing lang nitong parang mga lamok na kayang-kaya niyang patayin kahit na anong oras.